Welcome to Donmar TV News Channel. Mamayang gabi nasang i-anunsyo ni Pangulong Digong Duterte ang bagong quarantine status dito sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan. Alam mo, bago tayo magsimula, alam mo, Undersecretary Martin Dino, itong masasabi ko sa iyo. Bago ka pumutak, bago ka magmalinis, bago mo linisin ang mga barangay chairman sa buong Pilipinas na nasasakupan mo, hindi ho ba mas mainam na linisin mo muna ang hanay mo? Ang loob mismo ng iyong tanggapan muna ang linisin mo? Pwede ba yon, Undersecretary? Kaya mo bang linisin mismo ang opisina mo bago ka maglinis ng basura ng may basura? Ha? Yung sindikato, yung tarantado na sumisira sa pangalan mo, nasa loob mismo ng bakuran mo? Kaya mo ba yon? Maliban na lang, Undersecretary, kung meron alam si Richard Geronimo na katiwalian mo, kaya takot ka sa kanya at ayaw mong kumanta ang tao. Ganun yun, di ba? Kung ikaw talaga, Martin Dino, hindi kita pinipersonal, kaibigan, pare ko, hindi kita pinipersonal. Mismong impormasyon ang dumalapit sa akin. Hindi ako nagkakakadal kung kanino. Impormasyon mismo lumalapit sa akin, ha? Ngayon, gusto kong malaman dito, Martin Dino, ano ba ang mayroon? Gaano ba ito katapat sa iyong si Richard? Ano ba ang pakinabang mo rito? Ha? At ito pa nakakapagtaka. Si Richard nagtatrabaho sa iyo diyan sa tanggapan mo, barangay aper, wala kaming pakialam. Ang nakakatawa rito, pwede ba yung ganon? Yung tatay, empleyado ng DILG, yung anak, empleyado rin ng DILG, pwede ba yung ganon? Yung anak ni Richard Geronimo, empleyado rin mismo sa loob ng bakuran mo, nagsamang mag-ama. Pwede ba yun, Richard? Undersecretary? Sa bagay, baka di mo masagot kasi ang alam ko, bobo ka eh. Alam ko, tanga ka. Oo. Ha? Ang alam ko, tanga ka eh. Mahirap kasi yung pagsabihan ng isang tangang kagaya mo. Oo. Kung walang DDS na nagsasabi sa yung estupido ka, na tatanga-tanga ka, alam mo, Yosek, ang pinaka-the best ang gawin mo, linisin mo ang bakuran mo, linisin mo. O bago ka maglinis sa mga barangay chairman, ha? Pakinggan na natin itong sinasabi ng impormante na nag-connect sa akin kagabi na ang pangalan niya ay Benedict De Leon. Oo. Ay, Benedict. Oh, yes. Si Ninyo ito, si Ninyo. Oo. Siyempre, kahit pa paano nagtanong ka sa kanya, sino yung Ninyo na yan? Actually, hindi ako nakikiano dun kasi may sariling motor rin kasi yun eh. Oo. Ngayon, pero followers mo na ako dati pa. Okay. So, dati pa talaga. Okay. Nag-meet na tayo in person? Ana? Nag-meet na ba tayo in person? Hindi pa. Hindi pa. Oo, hindi pa. Mm-hmm. Pero galit na galit yun sa'yo. Bakit nung nagkita kami nung February? Hindi nyo magawa sa akin sa DILG lobby. Mga kupal nga yan eh. Yayabang ng mga yan. Oo. Anong klaseng yabang ang alam mo? O nga pala, ang sabi mo may motor na siya. Tapos, sasakyan. Dalawang sasakyan. Ano yung unit ng sasakyan? Yun, ang dati niya sasakyan, di ba dati nag-video ka sa kanya? Oo. Pero to boss, baka naka-record ba tayo? Hindi. Oo. Hindi kasi syempre, alam mo naman, hindi naman ako ganun ka-ano. Oo. Baka mamaya maano ako. Ano ba sasakyan yung bago? Yung dati pa rin yung nakikita mo? Oo. Hindi na bago yun. Luma na yun. Meron sila ngayon yung parang yung ginagamit ng anak ng Nissan ba yun? Kulay hindi ko, basta kotse siya. Nissan Patrol ba yun? Ano nga ba yan? Basta kotse. Kotse lang siya. Kotse. Sa tingin mo, nasa magkano ang isang ganun? Parang nabayaran nila yun ng mga 200, 250. Hindi brand nyo yun, kung ganun. Hindi nga, second hand lang siya. Oo. Paano mo naging kaibigan si Richard? Paano mo siya naging kaibigan? Siyempre, Ano niya ako? ako, ito pare kaibigan ko si Richard.
Pero yung pagiging magkaibigan lang namin, pag nagkikita lang sa opisina, sa DILG, pag nadadalaw ako doon, yun lang, magkaibigan lang kaming ganun. Pero in person, na Bago lang. close, Siguro hindi. mga Merienda po tayo, ha? isang Merienda. taon pa lang kaming magkaibigan. Mhm. Dahil nga, kanyang MRRD. Okay. Kung maalala mo, may MRRD Paranaque. Ngayon siya na naging chairman ng MRRD Paranaque, di ba? Oo. Ako ang ginawa niyang vice chairman. Okay. So, Ah, of course, ikaw, hanggang ngayon, ikaw ang vice chairman. pero since umalis na nga ako sa kanya, nag-resign ako sa kanya dahil ayaw ko ng kanya So, MRRD ako, pero sabi ko, hindi na ako mag-aano sa grupo mo. Pero hindi ako gumawa ng sarili kong grupo kasi baka naman sabihin, opportunist or what. Oo. Basta umalis ako, kung siya ang chairman, well, so it be. Basta ako, hindi ako magpapaano sa kanya. Umalis ako pagiging vice chairman ng Paranaque. Okay. So, yun. So, doon ako nag-ano sa kanya. Kasi nga, sobrang hindi ko gusto yung mga napakaraming bagay na hindi ko O, kagaya ng ano. basta, basta marami. Hindi na lang ako mag-ano. Basta ayoko lang ng masyado siyang Ulol mo. Nag-away ba kayong dalawa? Yung kupal na Richard na yun, nag-away ba kayo ng demonyo na yan? Well, hindi kami nag-away personal. Tampuhin siya, siloso. Gusto niyang kontrolin ako. Lahat ng galaw ko, lahat ng kilos ko, gusto niya, alam niya. Which is hindi naman dapat. Dahil sabi ko, bago tayo nagkakilala, may sarili akong buhay. Yes. Ngayon, kung lahat ng kilos ko, ipapalam ko sa'yo, ipag-usap na yun. Oo. Akala ata niya, sabi ko, kung anong ginagawa mo, huwag mong igagaya sa akin dahil straight ako. Pati sa... At isa pa, MRRD aminin mo talaga. man hindi. Ganito, kuya. Aminin mo man hindi, gusto mo rin makaganti kay Richard. Yes. Gusto mo makaganti kay Richard, Yes. di ba? Well, hindi naman sa makaganti. Naku. Sa akin lang. Alam mo, Putot yung mo. ang mga mabawasan lang yung yabang sa katawan. Kasi naputulan yan, matatanggal ang yabang niya. Yung mapahiya niya. Kasi sobrang yabang talaga. Alam mo ba pag ganito? Ang sabi niya, follower ko daw siya. Nakapollow daw siya sa akin. Nakamonitor daw siya. Pero ang totoo, hindi ka nakamonitor sa akin, putragis ka eh. Kasi kung nakamonitor ka sa akin, alam mo ang style ko. Nagbo-voice record ako ng mga masiselan na usapan. Ha? Huwag mo akong gamitin, tukmol na Benedict de Leon. Ha? Huwag mo akong gamitin kung galit ka kay Richard na hinayupa. Lumabas ka. Ha? Ngayon, sa mga pinagsasabi mong yan, wala akong ideya dyan kung hindi ikaw ang kumontak sa akin. Nagbigay ka ng ganyang kwento. Take note, ha? Tinanong kita. Nagkita na ba tayo? Sagot mo, hindi pa. Nag-meet na ba tayo? Hindi pa. Saan mo ako nakikita? Sa mga rally. O di ibig sabihin, nakita mo na ako ng personal. Hindi lang kita nakita, hindi lang kita naalala kung saan tayo nagkita. At pangalawa, tinanong kita, matagal ka na bang nakapalo sa akin? Ang sagot mo, oo. Di ba? Sa madaling salita, alam mo ang mga style ko. Pag ang masela ng pinag-uusapan sa phone ko, nire-record ko yan. Ngayon, maselan yung mga pinagbabato mo laban kay Richard Geronimo, bahala kayong dalawa ni Richard magsapakan. Bahala kang habulin ni Richard. Panindigan mo yan, kung ako sa'yo, kaibigan Benedict, total, nilalagay mo sa alanganin ng sarili mo. Alam mo, wala akong pakialam sa buhay mo. Isa lang ang alam ko dyan gusto mong makaganti kay Richard. Di ba? Ngayon, wala kang kakayahan gumanti sa tokmol na yon dahil pares lang din naman kayong tokmol. Open ang phone ko. Ha? Richard? Open ang phone ko sa'yo. Ikwento mo na kung ano-ano. Kasi, hindi mo na itatanong, lahat ng pinag-usapan natin na to, ito, papakita ko ulit sa'yo. Ha? Secretary Anyo. Ha? May copy na si Secretary Anyo yan. Ha? May copy na si Secretary Anyo. Ngayon, panindigan mo na lang. Ha? Panindigan mo na lang yan, Benedict. Gawin sa'yo ni Richard. Kumanta ka na. Ha? Ganun lang yun. Ha? Ngayon, sa sinabi mo na si Igor ay nangolekta ng 1,000,000 peso dyan sa Bicol, hindi mo binanggit kung saan sa Bicol, tanungin natin si Igor kung anong reaksyon niya doon na nangolekta siya ng 1,000,000 peso.
Oh, Igor, narinig mo na ba yung sinabi ng Benedict? Wait lang wait. Mag-headset lang ako. Choppy guy. Okay. Kaya game. Narinig mo yung sinabi ni Benedict De Leon? Narinig ko pero hindi ko na masyado naiintindihan. Okay. Lilinawin ko yung sinabi niya. Nangolekta ka daw ng 1,000,000 peso sa Bicol. Okay. Gamit ang tanggapan ni Martin Dino. Ano bang totoo dun? Ano bang kinolekta mo? Sino ba yung kinolektahan mo sa Bicol? Teka, sino ba yung sinabi? Anong pangalan ba yung sinabi ng kinolektahan ko? Wala siyang binanggit sa sinabi niya, basta't somewhere in Bicol. Ikaw, maniniwala ka ba sa ganon? Somewhere in Bicol? At hindi na naman sinabi ko dito? Sa akin opinion hindi ko alam ang totoo doon. Kasi wala naman ako doon. Hindi naman tayo magkasama. Di ba? Ang nakakaalam niya, ikaw lang kung totoo ba o hindi. Magkano daw? 1,000,000. Baka pwede mo naman ako ilibre. Bakit tayo nilibre kung kumulekta ako sa kamila? Bakit tayo nilibre? Hindi sana naglamyerda na lang ako sa ibang bansa, di ba? Pero ano bang totoo doon? Ano sinasabi niyang nag-away daw? Kaya daw kayo nag-away na Richard Geronimo dahil sa pangongolekta daw sa 1,000,000 sa Bicol. Ano? Baka siya yung kumulekta, tapos nung hindi siya pinagbigyan, sinabi nga ako. Okay. Pero may aware ka ba ng sisyong to? Alam ko na yan eh. Matagal na. Actually, nakabubo na nga ako dyan eh. Kaya natatawa nga ako sa 1,000,000 na yan eh. Oo. Sino ba yung tinutumbok na kinolektahan daw doon? Ha? Sino ba yung kinolektahan doon? Ewan ko kung sino yung sinasabi nilang kinolektahan ko daw. Politiko? Narkolis? Ang sabi nga sa akin, 2,000,000 daw yan. Sabi ko, tumaas na. Ako po, 2,000,000. Diyos ko miyo. 2,000,000 na. Mali pala yung impormasyon ni Benedict. Ang sabi niya 1,000,000. Sa'yo naman 2,000,000. Baka tawag dito, baka sa next episode pa yung 1,000,000 na sasabihin sa kanya. Oo. Para po yung 2,000,000. Oo. Kumbaga, yung nasabi sa kanya doon sa Benedict, pa lang, first episode pa lang, wala pa yung second episode. Pero itong si Benedict, kilala mo ba to personal? Namit mo na ba itong taong to? Hindi ko pa nakita yan. Kung nakita ko man yan, hindi siya kanilang siya yun. Okay. Pero, okay, ito, meron pang sinabi si Benedict about kay Richard, lahat daw ng mga ginagawa ni Martin Dino, na mga pagsasalita, mga desisyon ni Martin, ay nanggagaling kay Richard Geronimo. Naniniwala ka ba doon sa sinasabi niya? Hindi. Paano yung makakapagsalita yung tao doon? Gunggong yun. Wala namang alam yun. Puro lang yung... Sino yung gunggong na yon? Di yung bata niya ni, nung Benedict mo. Yung boss niya. Sino? Kasi sinasabi mo, ikukurik ko ang pakilala sa akin ni Benedict De Leon, kaibigan niya raw si Richard Geronimo, na bata ni Martin Dino. Yung ba ang tinutumbok mo, si Richard na gunggong? Alam naman natin kung sino yan eh. Okay? Pangalawa, ang sabi niya, ay pangatlong tanong ko, ewan ko kung aware ka lang din dito, ang kada baba daw ni Martin Dino sa mga barangay chairman, nangongolekta daw si Richard Geronimo para kay Yosek sa mga barangay chairman. Sa tingin mo, gaano katotoo ito? Hindi ko alam kung totoong nangyayari yan. Pero may mga nagsasabi sa akin, may mga recording ako dito na ganun. May mga recording ka? What do you mean na recording? Voice record? Oo, yung mga kapanalig ng kaibigan mo. Alam mo, Igor, tayo magkaibigan tayo. Alam mo ang Viber ko, baka pwede mong forward sa akin yan sa Viber ko. Sige. Huwag kang madamot. Ha? Natatakot. Hindi ko sinabing matakot. Ang sabi ko, huwag kang madamot. Oo. Alam mo, Igor, may 1,000,000 ka lang nakuha sa Bicol, may 2,000,000 kang nakuha, hindi mo ako nire. Yan na lang ito yung sadan. Ha? Paging 1,000,000 para 3,000,000. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi close kay Martin, hindi nakakausap, mga pangkaraniwan. Pero, ang bakla, may naaamoy sa kanyang bakla. Kahit magpakalalaki yan, di ba? Oo. Ikaw matagal kang kasama ni Martin Dino, ikaw ang parating niyang kasama-sama sa SBMA. Straight ba lalaki si Martin Dino? Straight? Ibig
sabihin na lalaki siya, hindi ba siya bisexual? Hindi ba siya paminta? Hindi ba siya silais? Babaero ba siya o lalakero? Straight yun, hindi siya bisexual o kung ano man. Lalaki yun, lalaki talaga. As in lalaki talaga siya, ha? Babayang hanap. Oo. Grabe mo tanong yan, bisexual. Okay, maraming salamat, Igor, ha? Maraming salamat. Sige. Okay. Yung kausap ko po, si Igor yun ang kanang kamay niya mula 2015 hanggang 2016. Kasama-sama ni Martin Dinyo yan sa lahat ng lakaran. Campaign, nagmi-meeting kami nung hindi pa presidente si Duterte, nagsisimula pa lamang si Duterte, kasama-sama namin yan si Igor. Kaya alam ko na sabi ni Igor, malas napasok ni Martin Dinyo. Pag walang Martin Dinyo, walang Duterte sa Malacanang. Normal ba ho yan? Ngayon, mag-isip kung anong pong meron dyan. Ha? Magandang umaga ay magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday. At uulitin ko, Undersecretary Martin Dinyo. Ha? Uulitin ko po. Bago mo